Ngayon mga kababayan, sa mga nagtatanong, posible ba yun na si Tito Sen ay mapapalitan ni Alan Cayetano at para maligtas si Sara sa impeachment? Mga kababayan, pwede po. No, pwedeng pwede. Bakit hindi? Mama Jorda, hello po. No, and kay Ma'am Angel Fire. Ayan, Ma'am Julia QA, hello po. Mga kababayan, pwede po yun. May possibility po na kung halimbawa bukas, no? Mag-session sila kasi Lunes bukas, tandaan niyo mga kababayan, may duty po sila, no? Lunes open. Noong 1 wala silang pasok kasi holiday yun, tapos Linggo, Sabado, tapos ngayon bukas Lunes. 'Di ba? So ang mangyari diyan mga kababayan ay may possibility na kung may niluluto mang kudita mga kababayan ay mapalitan talaga si Tito Sen. Kung sakali man na marami ang boboto na si Alan Cayetano ang gawing House Speaker tuloy, Senate President, mga kababayan, nako, mapapalitan talaga si Tito Sen. No, hindi kaya ni Tito Sen yan mga kababayan na sabihin, "Oh, wag kayong pumirma, wag kayong tawag dito, wag kayong pumanik dyan kasi dito tayo kay Sara, wag natin ipa-impeach kasi gagawin naman natin presidente ito, panalunin natin sa 2028, baka sakali mabigyan pa tayo ng maraming pondo." Di ba? May mga ganun mapangakuan na naman. Ako, maalala nyo mga kababayan. Di ba? Siyempre, ang mga DDS, gagawin talaga nila yung mga dapat gawin para lang mailigtas yung reyna. Di ba? Kaya halos namumuro na naman ang mga DDS sa TikTok ngayon. 'Di ba, Ma'am Cathy Lididior, 'di ba? Oo, Ma'am Maria Sunukawa, hello po. So, ngayon mga kababayan, bukod sa sinasabi kong 'yan na may possibility na kung magluto or may nilulutong kudita or baka bukas. Kaya nga 'di ba mga kababayan, kailangan talaga na dalian na ni Tito Sen itong tawag doon pag-impeach kay Sara. Dalian na niya itong pag-try. Hindi ko naman sinabing pag-impeach, no? Hindi man tayo bias dito. Dalian na ni Tito Sen or kunin na niya agad sa Congress itong resulta ng Ma'am BMB Sen, hello po. Kunin na niya sa Congress itong resulta ng kanilang pirmahan or butuhan kung si Sara ba impeach o hindi. Kaso lang mga kababayan, sa May 11 pa daw ata May 10 or May 11 pa daw yata itong kanilang pirmahan or butuhan para malaman natin kung kaya bang kumuha ng 103 votes itong mga kongresista para ma-impeach si Sara. Ngayon, kung sakali ay gaganapin yan sa 11, tapos sa 12, 13, no? Sa 12 ipasa na ng mga kababayan, ipasa na ng Kongreso sa Senado ng halimbawa sa 10, nagpipirmahan sila. Pagka 11 ay ipasa na nila sa Senado at 13 umpisahan na ng Senado ang trial ni Sara. No? Ang problema mga kababayan, kung mag-aantay pa ng ganyan katagal, baka bukas or Lunes, Martes, mahaba yan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, may session po ang Senado. Baka kasi bigla na may niluluto na itong mga senador at biglang palitan si Tito Sen, 'di ba? Biglang palitan si Tito Sen na pagka Senate President at si Cayetano ang papalit, patay ka din ha. Talagang baka anuhin na naman nila ito, idili-dili na naman nila itong impeachment na to, tapos sabihin na naman nilang ganyan ganun. Unahin muna natin yung crisis kaysa dyan sa impeachment. Ganyan naman ang dahilan ng mga DDS. Unahin natin yung crisis. Bakit? Kaysa naman sa impeachment, mapapala natin sa impeachment? Hindi mapapakinabangan ng taong bayan yung impeachment. Sabi nga ni Bongo, wala namang kwenta, no? Yung impeachment na yan, hindi nakakatulong sa bayan, sabi ni Bongo. So ngayon mga kababayan, syempre ang irarason nila dyan, gano'n na naman, unahin natin yung crisis ngayon na lalong-lalo ang mahal ng gasolina, di ba? Oo, yung mahal ng bilihin, yung mga sahod ng mga manggagawa, kailangan taasan, ganyan-ganyan, di ba? So ibig sabihin, madidili yan, pareho na naman yan kay Chis Escudero noon. Ang salitang forthwith, naging backward, naging backward. Oo. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, no? Mga walang hiya sila kapag ginawa ulit. Gagawin talaga nila yan. Delikado talaga mga kababayan kapag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, yung isang linggo na yan,
no, yung linggong to kapag magkaroon ng kudita sa Senado. Kasi ito mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo yung naturang reaksyon ni, kilala nyo naman siguro si Franklin Drilon, yung dating Senate President Franklin Drilon, na isa din dapat sa ipakulong ni Digong at ituturong drug lord kasama kay Maruhas, no, sa utusan sana itong kanyang pinsan na si Jid Mabilog, kung naalala niyo mga kababayan, si Jid Mabilog ay pumunta ng Japan, nagkuha ng asylum kasi nga ipapatukhang ni Digong. At kung hindi papayag itong ituro si Drilon at si Maruhas bilang drug lord. So ngayon mga kababayan, ito po yung reaction ni Drilon sa Billionaire News Channel interview na desisyon ni SP Soto sa pagsisimula ng trial ay maaari na manganganib ang kanyang posisyon. Bakit? Pakinggan natin. Ang posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posible ring manganib ang liderato ni Senate President Tito Soto. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Chill Emprido ng Abante. So posible ding manganib mga kababayan, hindi lang ang posisyon ni Sara ang manganib, no? Diyan sa impeachment. Kasi pag na-impeach si Sara, tanggal talaga siya bilang Vice President. Ngayon, ang tanong dyan, kung sakali matanggal si Vice President Sara, sinong papalit? Dalawa lang yan. Either si Tito Sen o si Buji D. Mag-eleksyon yan Kung sino yung papanig kay Buji D, si Buji D ang magiging Vice President. Kung sino yung papanig kay Tito Sen, si Tito Sen ang magiging Vice President. At kung sakali merong i-recommend si PBBM na gusto niyang gawing VP, magiging 3 ang kandidato. No? Kasi ganun po yun mga kababayan. According sa aking nabasa at sa mga reactionist na mga abogado na aking napapanood, kung sakali daw na si Sara Duterte ay ma-impeach, syempre pag na-impeach, wala na tayong Vice President. So, ang mga sabi nila, kung sakaling ma-impeach, sino ang papalit? So, ang una daw pagpipilian dyan, yung House Speaker, si Buji D. At yung Senate President, si Tito Sen. So, yan daw ay pagbubutuhan ng mga senador at ng kongresista kung sino ang gawin nilang Vice President, palit kay Sara. Ngayon, bukod dyan, meron pang isa. Kung sakali na si PBBM merong i-recommend, no, na gawin niyang VP or Vice President, magiging 3. So, 3 na ang pagpipilian ngayon nila. Either si Soto, si Buji D, or di kaya si First Lady Lisa kung gagawin man ni PBBM Vice President ang kanyang asawa, or di kaya maghanap siya si Isko, si Lenny, or di kaya si Biko, no? Pagpipilian niya yan. So ngayon mga kababayan, yan po, kaya dito nanganganib po mga kababayan ang posisyon ni Tito Sen. Kasi pag na-impeach si Sara, mga kababayan, marami po kasi talagang mga politiko na mga kaalyado ni Sara ang magninilay-nilay. Di ba? Nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimulan ng impeachment trial. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith. Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay maaaring mahulugang within a reasonable time, mananatili pa ring discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Aniya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban na lang kung mababaliktad ng mayorya ng Senado ang kanyang desisyon. The rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? What the Supreme Court said, no, it's not entirely so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith. Nagbabala rin si Drilon na sakaling may senador na kumwestiyon sa ruling ni Senate President Tito Soto at makakuha ito ng suporta ng mayorya sa plenaryo, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang posisyon. It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay.
We start convening tomorrow. If somebody questions it and says you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questioned Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. Diba? Oh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no, na kung sakali merong isang senador dyan na questionin si Soto, tapos ganito ganyan, tapos meron siyang question kay Soto na hindi ni Soto masagot, hindi ni Soto madepensahan ang katanungan laban sa kanya, mas maraming senador ang kakampi ngayon doon sa nag-question kay Soto. Tapos si Soto matatanggal na. Mapapalitan ngayon kung halimbawa, kasi sa totoo lang mga kababayan, itong impeachment kasi hindi ito laro Hindi ito laro. Kasi ngayon mga kababayan, questionin kasi si Soto yan. Kaya siguro ganyan ka, gusto mo magkaroon ng impeachment at ma-impeach si Sara kasi alam mo sa sarili mo na ikaw ang papalit. 'Di ba? Diba? Sabi ni Jericho Velez, ayon sa batas Ken, sa Senado at Kongreso lang pwedeng kumuha ng nominee si PBBM sa pagkabisi at isa lang ang pwedeng i-nominee, one at time. Yun nga, kung sakali, mga kababayan, mamili sila, either si Bujib D or si Tito Sen, or halimbawa may i-recommend si PBBM. So mamili sila doon kung sino. Isa lang din naman kasi gagawing vice president na papalit kay Sara. Ngayon mga kababayan, yun nga ang mangyari. Kasi mga kababayan, hindi naman natin maiwasan. Alam nyo naman, di ba, sa mga OFW, naranasan nyo naman siguro, di ba, na kapag may kapwa ka Pilipinong katrabaho, di ba, instead na tulungan ka, ang gagawin, sisiraan ka. Di ba? So, yun nga ang mga kababayan. Kung sakali man na merong isang senador dyan na questionin si Soto, kaya naman siguro gusto mong kasi alam mo naman na kapag ka na-impeach si Sara, automatic, isa ka sa pagpipilian para maging vice president at papalit ka kay Sara. Ambisyoso ka, ganyan-ganyan. Paano kung yung mga senador dyan na mga kampi kay Sara, di ba? Hindi natin alam mga kababayan, paano yung mga senador dyan na kampi kay Sara at biglang gumawa. Alam niyo na pa naman itong mga senador na kampi kay Sara, mahilig sa mga kabulastugan, mahilig sa mga ganyang galawan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi rin pwedeng hindi matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Matuloy naman, Sir Vince Del Santo. Ang problema lang kasi dyan, idili nila ng idili, itagal nila ng itagal, tapos marami silang idadahilan, tapos diba, Coco Pimentel kanina din ako, diba? Ano sabi? Hunted nature tales. Ganyan din ba ang sinabi ni Coco Pimentel? Pag di matanggal yang silustay, siguro magkakagulo ang taong bayan, lalo na't yung mga ebidensya. Kaya nga yan ang problema kasi sa Pinas, ang daming ahas, walang pakialam sa taong bayan. Kaya nga, di ba mga kababayan, yan din ang sakit sa mga politiko dito sa ating bansa. Wala silang pake sa mangyari dito sa ating ekonomiya, sa mga Pilipino, kasi ang iniisip nila yung kinikita, yung kanilang yung kanilang mga tawag dito, yung kanilang maibulsa or manakaw, di ba? Di ba, nakakainis talaga yung mga yan, di ba? Sabi ni Hunted Nature Tales. Bakit yun din ba ang sabi, Hunted Nature Tales ni Coco Pimentel, na kung sakali hindi gagawin, baka mapalitan pa si Tito Sen. Yan kasi talaga mga kababayan, pagplanuhan talaga ng mga DDS senatorian. Bakit papalitan pa si Senator Soto? Kung sa bagay, ang ahas ay kakampi sa kapwa ahas, di ba? Ganon talaga yan mga kababayan. Ako na nagsabi sa inyo, delikado nga si Tito Sen. Sa haba-haba ng araw, ilang session days yan. Wala ng holiday at this May. Ang holiday lang nung May 1, tuloy-tuloy na yung duty nila. Paano kung biglang nagkaroon ng session tapos binigla na mayroon na pala, papalitan na pala siya bilang Senate President, nangalap na pala ng pirma, patay ka din di ba? Tapos ang mapalit pa sa kanya bilang Senate President ay tao pa ni Sara, di ba? Manok pa ni Sara, na patay. Diyos mio Marimar,
gagawin talaga nila. Nako, mga kababayan, kawawa talaga. Isa pang posible, Kent, mag-resign during impeachment trial sa Senado para may chance pa tumakbo si... hindi, ma'am, ganito, ano ko sa inyo. Hayo na silam. Ito po, ma'am, hayo na silam. Explain ko sa iyo. Halimbawa man, si Sara Duterte ay, di ba yung nasa kagipitan na ng trial, biglang nag-resign as a vice president. Para sa 2028, makakatakbo pa siyang president. Oo. Hindi po ganun kadali, mga kababayan. Ganito po yan. Halimbawa, biglang mag-resign si Sara kasi alam niya sa sarili niyang gipit na siya, tagilid na siya, mai-impeach na siya. Kasi once kasi ma-impeach si Sara, mga kababayan, ultimo tagawali sa barangay, hindi natatanggapin yan. She can no longer hold a power, no? So, wala na siyang mga kababayan, wala na siyang makukuhang power, wala na siyang makukuhang pwesto, hindi na siya pwedeng pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno once na ikaw ay ma-impeach. Maliban na lang kung bigyan ka ng pardon or bigyan ka ng amnesty na susunod na presidente at tanggalin yung kaso na yan. Katulad kay Erap, kung naalala nyo, na-impeach si Erap, di ba? Tapos nakulong. Ang nangyari, mga kababayan, nakulong si Erap, binigyan ng pardon ni Digong. So nakalaya, nakatakbo ulit bilang mayor ng Maynila. Tapos natalo nga ni Isko. So ngayon, mga kababayan, si Sara, kung sakali man na mag-resign siya para makatakbo pa siya sa 2028, kung halimbawa may impeach siya ngayon, 2028, tatakbo siyang president, mag-resign siya, ganito po, mga kababayan, tuloy pa rin yung impeachment na yan. Ngayon, kung anumang resulta dyan sa impeachment, halimbawa, kumpleto ang ebidensya na impeach si Sara, yung mga ebidensya na yan, gagamitin yun para gawing kaso laban sa kanya. So, nag-resign siya para makatakbo siyang presidente kasi ayaw niyang ma-impeach. Ngayon, hindi nga siya na-impeach, makukulong naman siya. Makukulong siya kasi bakit, mga kababayan? Una, itong mga ebidensya sa impeachment dyan sa Senado ay pwedeng dalhin sa Korte Suprema yan at gawing kaso ni Sara at yan ay gagamiting ebidensya na mabibigat na ebidensya laban sa kanya at ikukulong siya, arestuhin siya, makukulong siya. Kasi isipin nyo, mga kababayan, sabi nga ni Amy Marcos, si VP Sara, tad-tad ng kaso, merong disallowance sa COA, mayroon pang confidential funds sa DepEd. Marami. Kaya ito, talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Wala namang lusutan. Alam naman natin ang kahinatnan yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kahit pa mag-resign si Sara bilang Vice President para makatakbo siyang President sa 2028, kasi ramdam niya na ma-impeach siya, mga kababayan. Kung ano man ang resulta dyan sa impeachment na yan, gagamitin yung ebidensya at i-file na kaso laban sa kanya, makukulong pa rin siya. At take note, mga kababayan, kung hindi man siya makulong dahil sa kaso dyan galing sa impeachment, makulong din naman siya kung mapunta na yung warrant ng ICC. Nako, mga kababayan, ibali-balita ko pa, kasali ata si Sara sa warrant, no, sa ICC, tapos susunod si Bato, si Albayalde at si Bongo, tapos si Aguirre. Yan daw, mga kababayan. Nako. Wala namang lusutan. Walang lusutan, mga kababayan. Walang lusutan. Diba? Kaya delikado talaga, mga kababayan, mapalitan si Tito Sen.